Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. College na ako nang mag-start akong mag-boyfriend. Umabot ng 3 years ang relasyon namin. Pero hindi naging maganda ang relasyon namin. Nalaman ko na nakikipag-kemerut siya sa iba. Madalas na kaming nagtatalo to the point na pinagbubuhatan niya na ako ng kamay. Dahil doon nag-decide ako makipaghiwalay sa kanya, pero ayaw niya naman. Hanggang sa naging okay ulit kami. Binigyan ko siya ng second chance. Tapos akala ko magbabago na siya, hindi pa pala. Nahuli ko na naman siya na may katchat na iba. Nagkunwari ako na wala akong alam at pinagpatuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Pero kahit na anong pilit kong ayusin ang lahat sa amin, may nagdadabog ba dito sa bahay namin? Parang may mga nagbabasag ng pigan. May nagwawala. Pansin ko nga, kanina pa, may nagwawala dyan sa likod mo. yung anak ko kasi parang papansin talaga. Anyways. Kahit na anong pilit kong ayusin ang lahat sa amin, wala na talaga kasi hindi ko na pala kaya. Hindi na talaga ako masaya. Naisip ko noon, total naman niloloko niya ako, kaya lolokohin ko na rin siya. Nakipagrelasyon ako sa iba at nabuntis. Nang malaman nito ng boyfriend ko, tuluyan na kaming naghiwalay. Doon ko naisip na hindi pala maganda ang gumante. Sa kagaganti ko sa boyfriend ko, ako pa yung napahamak. Yung nakabuntis sa akin, hindi ako pinanagutan. Sobrang down na down ako at hindi ko alam kung anong gagawin. Nag-aaral pa ako noon at hindi alam ng pamilya ko ang mga kalokohan ko. Lumapit ako sa mga kaibigan ko hanggang sa may nagsabi sa akin na ipalaglag ko daw yung dinadala ko. Tutal naman, weeks pa lang. Nung una pumayag ako kasi gulong-gulo yung isip ko. Pero bigla akong nakaramdam ng takot sa gagawin ko. Naisip ko, mali ito. Oo, makasalanan ako, pero hindi ako mamamatay tao. Hindi ko kayang ipalaglag ang bata na nasa sinapupunan ko. May takot pa rin naman ako sa Diyos. Kaya nagdesisyon na akong lumapit sa pamilya ko at ipinagtapat ko sa kanila ang lahat. Nung una, galit na galit sila sa akin, pero hindi nagtagal natanggap din nila ang nangyari. Tinulungan nila ako na makabangong muli. Sinuportahan nila ako hanggang sa makapanganak ako. Nang mga panahon na yon, sobrang hiyang-hiya ako sa kanila. Sinabi ko sa sarili ko na babangon ako para makabawi ako sa pamilya ko. Hindi ko na pinagpatuloy ang pag-aaral ko. Nag-focus na lang ako sa pagiging ina. 1 year na yung baby ko nung mag-decide akong magtrabaho. Iniwan ko yung baby ko sa Bicol at pinaalagaan sa mama ko. Ang hirap pala sa isang ina na malayo sa kanyang anak. Lubos akong nangulila pero tiniis ko yon para lang mabigay ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Hindi pala madali maging isang single mom. May time na gusto ko nang sumuko, pero sa tuwing naiisip ko ang anak ko, pilit kong nilalabanan ang hirap. Kapag nakikita ko ang litrato ng baby ko, napapawi ang pagod ko. Mas lalo pa akong nagpursige para sa anak ko.
Pero ramdam ko na hindi sapat ang kinikita ko sa pagtatrabaho para makaipon at mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Hindi ko inihinto ang pagdarasal. Ninais kong makapag-abroad para mapaganda ang buhay naming mag-ina at makatulong sa pamilya. At ito na nga, sa wakas dininig na rin ni Lord ang mga panalangin ko. Year 2016, nakapunta ako ng Japan sa tulong ng tita ko at nakapagtrabaho. Tiniis ko ulit na mapalayo sa anak ko. Tinatagan ko ulit ang sarili ko para sa kanya. Sa pagtatrabaho ko sa Japan, nagagawa ko ng tulungan at makabawi sa pamilya ko at nabibigay ko ang lahat ng needs ng baby ko. Sumasabat yung anak ko. Sabi niya, agree. Tama, hindi dumidede. Nasasarapan sa gatas. Year 2017, nakilala ko sa Japan ang lalaki na magmamahal sa akin. Isa siyang Hapon, mabait at napakaresponsable. Higit sa lahat, tanggap niya na may anak na ako kahit single siya. 17 years ang age gap namin pero hindi yun naging hadlang sa pagmamahalan namin. Hindi nagtagal, kinasal kami at nagkaroon ng anak. Inayos na rin namin ang mga papeles para dito na rin manirahan sa Japan ang unang baby ko. Ang buhay ko na dating wasak, ngayon ay mabubuo ng muli sa tulong ng Panginoon. Uulitin ko, hindi maganda ang paghihiganti. Higit sa lahat, hindi magandang magtanim ng ill feelings sa kapwa. Natutunan ko ding pahalagahan ang lahat ng effort ng pamilya ko. Nabago ko na din ang pagiging makasarili ko. God is good talaga. I know I deserve nothing, but God gives me everything at sobra-sobra pa. Ako po si Nene, isang tambalanista, at ito po ang aking kwento.